Si Mira Jane ay isang batang babae na inabandona ng kanyang mga magulang at wala nang ibang kamag-anak na maaari pang mag-alaga sa kanya. Naging palaboy-laboy na lamang siya sa kung saan-saan matapos mamatay ang tao na siyang nag-aruga sa kanya. Ito yung umampon sa kanya at napulot lamang siya. Kaya mula nito ay nanlilimos na lamang siya para may pangtawid gutom. Isang araw, habang si Mira Jane ay naglalakad sa kalsada upang maghanap ng makakain, sapagkat nagpupulot na rin siya ng pagpag sa restaurant, ay may isang binatang nagngangalang Norman ang nakita siya. Si Norman ay isang binata na mayroong mabuting puso. Hindi nito matiis na makita ang kalagayan ni Mira Jane, kaya't agad itong lumapit. "Kamusta na bata? Kumain ka na ba?" Ayos lang po ako, pero hindi pa po ako kumakain ngayong araw eh. Nakukutom na nga po ako. Malungkot na taguan ni Mira Jane. Napangiti naman si Norman habang nagsabi ng, "Eto, tanggapin mo ito bata. Isang pirasong tinapay at may keso pa yan. Para yan sa'yo." Napangiti naman si Mira Jane sa kabaitan ng binata at agad niyang tinanggap ang pagkain. Sa tuwing magkikita sila sa daan, ay lagi na lamang may dala si Norman na pagkain para sa batang babae. Unti-unti ay nagiging magkaibigan sila. Isang hapon habang naglalakad si Mira Jane sa kalsada, biglang umulan ng napakalakas. Wala siyang payong kaya't agad siyang nabasa ng ulan. Sakto naman na papauwi na rin si Norman at namataan niya ang batang babae kaya't nilapitan niya ito. "O ikaw pala bata, bakit ka nagpapabasa sa ulan? Ito ang payong oh, sumilong ka dito. Baka magkasakit ka niyan eh." Sambit niya at niyaya na makihati sa dala niyang payong ang bata. Maraming salamat po. Wala po kasi akong payong eh. Kanina pa rin po ako naghahanap ng masisilungan. Paliwanag ni Mira Jane. Ganun ba? Gusto mo bang sa bahay ko na lamang ikaw tumira? Tanong naman ni Norman. Bigla namang nagliwanag ang mukha ng batang babae. Nakakahiya naman po pero pwede po ba yun? Hindi nyo naman po ako kakilala. Mag-isa lang kasi ako sa buhay. Malayo sa akin ang mga magulang ko. Malungkot naman kung habang buhay na lamang akong maging mag-isa ron, hindi ba? Kaya gusto kong may makasama. Huwag kang matakot sa akin dahil ituring naman kitang parang isang totoong kapatid. Dahil roon, ay sumigla ng tuluyan ng mukha ni Mira Jane dahil sa labis na tuwa. Wow, talaga po. Yay! Magkakaroon na rin ako ng masisinungan. Thank you so much po, kuya. Noong makarating na sila roon, labis na namangha ang batang babae dahil malaki pala ang bahay nito. "Maghahanap ako ng damit na magkakasya sa'yo. Kailangan mong magpalit dahil basang-basa ka na." Sambit ni Norman. Nang bumalik ang lalaki, ay agad niyang ibinigay ang damit rito upang mapalitan ang basang damit nito. Habang si Mira Jane ay nagpapalit ng damit, hindi mapigilan ni Norman ang mapalingon sa kagandahan ng batang babae. Kuya Norman, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo para sa akin ha. Hindi ko alam kung paano po kita mapapasalamatan eh. Sambit ni Mira Jane. Napangiti na lamang ang binata habang tumatango. Samantala noong tanghali, sa bakery ni Norman, si Mira Jane na ang naging katuwang niya rito. Ito kasi ang kanyang hanap buhay. Ngunit habang nagbibake sila, napansin niya na lumuluha ang batang babae. "Ano bang nangyayari sa'yo, Mira Jane? Bakit umiiyak ka?" Tanong niya rito. Paano ba naman kasi Kuya Norman? Naalala ko na naman po yung nangyari kahapon. Inaway ako ng mga kaklase ko sa school. Sabi nila wala raw akong mga magulang, kahit inampun lang ako. Hindi nila alam na masaya ako dito sa bakery mo, Kuya Norman. Masaya ako kahit sabihin man nila akong ampon. Sagot ni Mira Jane habang pinupunasan ng mga luha. "Masaya pero umiiyak ka naman. Huwag kang magpa-apekto sa kanila. Alam mo Mira Jane, hindi mo kailangang magdamdam sa sinasabi ng iba. Intindihin mo lang yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Saka huwag mo na lamang silang pansinin." Kuya Norman, maraming salamat po talaga sa payo nyo ha. Naliwanagan po ako ngayon. Ang naging tugon na lamang ni Mira Jane habang nakangiti. "Mula ngayon ay hindi ka na mag-iisa. Ako ang magiging katuwang mo sa lahat ng bagay. Tutulungan kita sa mga problema mo at patuloy kitang pag-aaralin." Sambit ni Norman.
Mula noon ay naging masaya at masigla ang bakery ni Norman dahil sa kasipagan ni Mira Jane. Masaya rin kasi itong kasama. Siya nga pala, siya rin ang nagpapaaral sa batang babae gaya ng nabanggit. At sa tuwing may problema si Mira Jane, laging nariyan si Norman upang suportahan at gabayan ito. Sa bawat taon na lumilipas hanggang sa maging ganap na dalaga si Mira Jane, lumalalim ang pagtingin ni Norman para rito. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang si Norman na hindi na lang simpleng katuwang si Mira Jane sa bakery ang tingin niya rito, kung hindi may nararamdaman na rin siyang pag-ibig para sa dalaga. Mira Jane, gusto kita. Mahalaga ka para sa akin. Hindi lang bilang isang kapatid, kung hindi bilang isang taong espesyal sa puso ko. Gusto mo bang maging masigit pa sa katuwang sa bakery? At higit pa sa magkaibigan ang turingan natin? Tanong ni Norman. Sa wakas ay inaamin na niya ang damdamin na matagal na niyang tinatago para sa dalaga. Oo, gusto rin kita ng higit pa sa isang kapatid noon pa man. Ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko at wala akong pakialam kung ano man ang sasabihin ng iba. Kung malayo man ang agwat ng edad natin, wala na sa akin yon. Kahit noong bata pa lamang ako, nararamdaman ko na ito para sa'yo. Seryosong sagot naman ni Mira Jane. Agad niya nang ang sinagot ang lalaki. Makaraan ang ilang buwan. Ito ang gusto niya kay Norman. Kahit alam nito na may pagtingin rin siya ay nagtiis pa rin ito na manligaw para sa kanya. Mula noon ay naging magkasintahan na nga sina Norman at Mira Jane. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagtutulungan sa bakery. Sa umpisa ay hindi gaanong sikat sa kanilang lugar ang kanilang bakery. Ngunit dahil sa pagtutulungan ng magkasintahan, ay unti-unti itong lumalago. Hindi kalaunan, ang tinapay na kanilang niluluto ay naging paborito ng mga residente sa bayan. Ang kanilang mga produkto ay hindi lang masarap kung hindi napakamura pa, kahit patok na patok sa mga mamimili. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng kanilang negosyo, hindi pa rin maiiwasan ng mapanghusgang mga tao nang dahil sa kanilang age gap. Mas matanda si Norman kaysa kay Mira Jane ng mahigit 20 taon, kahit hindi maiwasang magkaroon ng chismis sa kanilang dalawa. Alam mo ba, ang tanda na ni Norman para sa'yo. Baka ginagamit niya lang ang pagiging bata at sariwa mo. Sambit ng isang matandang babae kay Mary Jane. Bumibili ito sa kanilang bakery. Samantala, wala naman ito si Norman ng mga oras na yon dahil may pinuntahan ito. Sa kabila ng mga narinig, hindi ito pinansin ni Mira Jane. Ginampanan niya na lamang ang trabaho bilang tindera. Sa tuwing may mga customer na nagtatanong patungkol sa kanilang relasyon, hindi siya nag-atubiling ipagmalaki ang pagmamahal niya para kay Norman. Ang edad ay hindi hadlang sa tunay na pagmamahalan. Mahal ko si Norman at wala akong pakialam sa mga opinyon ng iba. Mariing sambit ni Mira Jane kapag binubuksan ang usapan patungkol sa kanilang age gap. Sa kabila ng mga chismis, ay patuloy pa rin ang pag-angat ng kanilang bakery. Dumami ang kanilang mga regular na customer at pati na rin ang mga bagong dumadayo sa kanilang tindahan. Sa paglipas ng mga panahon, mas lalo pang lumalago ang kanilang bakery. Hindi lamang ito naging tanyag sa kanilang bayan, kung hindi pati na rin sa mga karatig lugar. Ang pagtutulungan ni Norman at Mira Jane ang nagsilbing pundasyon ng kanilang tagumpay. Mas lalong lumago ang kanilang hanap buhay nang makapagtapos ng pag-aaral ang dalaga dahil nagkaroon ng malaking puhunan ng bakery. Samantala, dumating ang panahon na nagkasakit itong si Norman ng biglaan. Sa simula, akala niya ay simpleng ubo at sipon lamang ito na maaaring mawala sa ilang araw. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan. Nahihirapan na rin siyang huminga at kumilos. Norman, hindi ka pa rin ba okay? Tanong ni Mira Jane sa nobyo. Mahal, medyo masakit pa rin ang lalamunan ko eh. At hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Kailangan mo nang magpatingin sa doktor, Norman. Baka kailangan mo ng gamot o iba pang panglunas para sa iyong sakit. Payo ni Mira Jane. Sumang-ayon na lamang ang lalaki. Sinamahan ng dalaga ang nobyo patungong ospital at naresetahan naman siya ng mga gamot ng doktor. Sa pag-uwi nila ni Mira Jane sa bahay, agad siyang nagtungo sa kusina upang magluto ng mainit na sabaw para sa kanyang nobyo na si Norman.
Habang nagluluto, hindi niya napigilang mapaluwa sa labis na pag-aalala sa kalagayan nito. Mahal, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita at sisiguraduhin kong gagaling ka. Sambit ni Mira Jane sa lalaki. Ayaw niya kasing makita na malungkot ito at matamlay. Gusto niya ay palagi lamang itong masaya at masigla. Sa mga sumunod na araw, naging masigla si Mira Jane sa pag-aalaga kay Norman. Siya ang nagbibigay ng gamot at nagluluto ng masustansyang pagkain para rito. Sinusubuan niya rin ito ng pagkain. Mahal, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko malalagpasan ng sakit na ito kung wala ka sa tabi ko. Pagpapasalamat ni Norman. Huwag mo nang isipin yan, mahal. Ang mahalaga sa akin ay gagawin ko ang lahat para lamang sa'yo. Sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unti nang bumabalik ang lakas at sigla ni Norman, hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Sa bandang huli, ay nagpasya si Norman na magpakasal kay Mira Jane. Sa harap ng Diyos at sa dambana, ay nagpayag sila ng kanilang wagas na pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Mahal, ikaw ang buhay ko at inspirasyon. Hindi ko alam kung papaano malalagpasan ang mga pagsubok sa buhay ko kung wala ka sa piling ko. Mahal kita ng higit pa sa buhay ko. Sambit niya rito. Hindi mo kailangang sabihin yan, mahal. Nararamdaman ko naman. At pangako, nandito lang ako palagi para sa'yo. Sagot naman ni Mira Jane. Samantala, naging masaya at magarbo ang simpleng kasalan nila ng sandaling iyon. Ngunit isang araw, biglang nagkasakit ulit si Norman. Hindi alam ni Mira Jane kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa. Naulit na naman ang pagkakasakit nito. Agad niyang dinala si Norman sa pinakamalapit na ospital upang ito ay may pa-check up. Doc, ano po ang nangyayari sa kanya? Bakit siya biglang nagkasakit? Tanong niya rito. Ma'am, meron po siyang pneumonia. Kailangan niyang magpahinga at uminom ng gamot para gumaling. Sagot nito. Nang malaman ni Mira Jane ang kalagayan ni Norman, hindi niya mapigilang maluha. Siya kasi ay sobrang nag-aalala. Norman, mahal na mahal kita. Kailangan mong maging matatag. Hindi ka dapat sumuko. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Sambit niya rito. Tumango lamang ang lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalaga ni Mira Jane kay Norman, tila hindi pa rin ito gumagaling. Napansin ni Mira Jane na unti-unti nang nawawalan ng lakas si Norman. Hindi na rin ito kumakain ng maayos at palaging inuubo. Norman, kumain ka naman ng maayos oh. Kailangan mo ng lakas para gumaling ka sa sakit mo. Sambit niya rito. Ngunit tila hindi na nakikinig si Norman sa mga payo ni Mira Jane. Parang nawawalan na ito ng pag-asa na gumaling. Napapansin ni Mira Jane ang pagbabago sa kanyang asawa, kahit napagdesisyonan niyang kausapin ulit ito. Norman, mahal, hindi ka dapat sumuko. Kailangan mong labanan ang sakit mo. Hindi mo dapat pabayaan ang sarili mo. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Lumuluwang payag ni Mira Jane. Ngunit tila hindi pa rin nakikinig si Norman sa mga sinasabi niya. Parang wala na itong pakialam sa kanyang pag-aalala. Napapraning na siya sa nangyayari kaya't nagdesisyon siyang kausapin ng doktor. Doc, ano po bang dapat kong gawin para gumaling si Norman? Hindi ko na po alam kung paano siya matutulungan. Sambit niya rito. Ma'am, kailangan lang po ng suporta at pagmamahal mula sa inyo. Kailangan niyang maramdaman na may nagmamahal sa kanya at handang suportahan siya sa laban sa sakit niya. Sagot ng doktor. Sinunod naman ni Mira Jane ang naging payo ng doktor. Sa bandang huli, bumuti naman ang pakaramdam ni Norman hanggang sa gumaling na nga rin ito. Ngunit isang araw, isang malakas na bagyo ang tumaan sa kanilang bayan at sinira ang kanilang bakery ng dahil sa baha. Nalubog sila sa utang at walang sapat na pondo upang maayos ang kanilang negosyo, kahit napilitan silang isara ito. Ano na kaya ang gagawin natin, Norman? Tanong ni Mira Jane habang sila ay naglalakad sa tabing dagat. Nalugi man ang ating bakery, pero hindi natin dapat ito sukuan. Magtulungan tayo upang makabangon muli. Sagot ni Norman. Hindi ito nawawala ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan, hindi sila sumuko. Nagtinda sila ng tinapay sa kalsada, nagluto ng mga kakanin at nagbenta sa palengke. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang naibabalik ang dating kasiglaan ng kanilang bakery.
Salamat sa determinasyon mo, Norman. Hindi ko magagawa ito ng mag-isa. Pahayag ni Mira Jane. Mahal kita, Mira Jane. Kaya given na yung hindi kita iiwan sa anumang pagsubok. Tugon naman ng lalaki. Sa huli, sa tulong ng isa't isa at sa kanilang matibay na pagmamahalan, nagtagumpay sina Norman at Mira Jane na maisalba ang kanilang negosyo. Nakabangon na sila sa pagsubok. Pero lumipas ang mga panahon at sa pangalawang pagkakataon, dumating muli ang pagkalugi ng kanilang tindahan. Mahal, hindi na talaga natin kaya to. Wala na tayong customers at wala na tayong kita. Paano na tayo niyan? Reklamo ni Mira Jane kay Norman habang sila ay naglilinis ng bakery. Mahal, huwag kang mag-alala. Hindi tayo susuko. Magtulungan ulit tayo at siguraduhin makakabangon ulit tayo sa pagkalugi na ito. Magtiwala ka sa Diyos, mahal. Sagot ng lalaki. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap, hindi sila sumuko. Patuloy silang nagtrabaho at nag-isip ng mga paraan kung papaano nila may pagpapatuloy ang kanilang bakery. Isang araw, may dumating na isang matandang lalaki sa kanilang tindahan. Ano po ang kailangan niyo, Manong? Tanong ni Mira Jane sa matandang lalaki. Ay, kasi ganito. Meron akong espesyal na alahas na nais kong ipagbili. Baka interesado kayo. Sagot ng matandang lalaki. Binuksan ng matandang lalaki ang isang maliit na kahon at doon ay tumambad ng isang magandang singsing. Wow, ang ganda naman ito. Magkano po ito? Tanong ni Mira Jane. 1,000 lang ang halaga nito. Subalit meron itong kapangyarihan na magdudulot ng swerte sa sino mang may hawak nito. Kung nais mong subukan, maaari mong bilhin. Sambit naman ng matandang lalaki. Dahil sa depresyon, binili ni Mira Jane at Norman ang singsing. Hindi nila alam kung totoo ang kapangyarihan nito. Ngunit handa silang subukan ang lahat para lamang makabangon sa kanilang pagkalugi. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang takbo ng kanilang bakery. Unti-unting dumarami ang kanilang customers at sa huli ay nanumbalik ang laki ng kanilang kita. Hindi nila maipaliwanag kung bakit bigla na lamang nagbago ang lahat. Ngunit masaya sila sa nangyayari. Mahal, sa tingin ko totoo nga ang kapangyarihan ng singsing na ito. Isa itong anting-anting. Tama ang matandang lalaki. Salamat at hindi tayo sumuko. Sambit ni Mira Jane kay Norman. Oo, mahal. Hindi tayo susuko. Magtulungan tayo at huwag mawawala ng pag-asa kahit imposible na para sa iyong makabangon. Siguradong magtatagumpay tayo kapag nalagpasan ng bagay na yon. Sagot ng lalaki na may ngiti sa kanyang labi. Sa tulong ng singsing, unti-unting nakaahon mula sa pagkalugi ang bakery ni Mira Jane at Norman. Patuloy silang nagtagumpay at lumago ang kanilang negosyo. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang kanilang tagumpay at hindi na nila kailangan ng kapangyarihan ng singsing. Ang tunay na kapangyarihan kasi para sa kanila ay nasa kanilang pagtitiwala sa isa't isa at sa kanilang determinasyon na hindi sumuko sa anumang pagsubok at ang matinding pananalig sa itaas. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na si Mira Jane naman ang nagkasakit. Norman, nararamdaman ko na hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sambit ni Mira Jane. Mahal, kailangan mong magpatingin sa doktor para malaman kung ano ang tunay na dahilan ng iyong sakit. Sagot ng kanyang asawa. Agad naman na dinala ni Norman si Mira Jane sa pinakamalapit na ospital upang magpatingin sa doktor. Matapos ang ilang mga pagsusuri, natuklasan na meron siyang malubhang sakit na kailangan ng agarang lunas. Norman, kailangan kong magpa-confine sa ospital para sa aking pagpapagamot. Paano yun? Baka malaking pera ang magastos natin. Sambit ni Mira Jane habang lumuluha. Huwag mo nang alalahanin yun, mahal. Ako na ang bahala doon. Huwag mo nang intindihin ng pera. Sa loob ng ospital, hindi iniwan ni Norman si Mira Jane. Araw-araw siyang nag-aalaga sa kanyang asawa at hindi niya ito pinapabayaan. Tuwing gabi ay siyang nagbabantay sa tabi ni Mira Jane upang siguraduhin ligtas ito habang ito ay natutulog. Mahal, salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Hindi ko alam kung paano ko kakayaning mag-isang pagsubok na ito kung wala ka sa buhay ko. Sambit ni Mira Jane. Mahal, wala kang dapat na ipagpasalamat. Ginagampanan ko lang ang obligasyon ko sa iyo bilang asawa mo. Sagot naman ni Norman. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang gumagaling si Mira Jane sa tulong ng pagmamahal ni Norman. Hindi siya iniwan nito
kahit pa sa pinakamalalim na pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Sa uli ay nagtagumpay ulit sila sa hamon ng buhay. Mahal, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin ha. Ikaw ang tunay na nagbibigay ng lakas sa akin upang malampasan ang pagsubok na ito. Sambit ni Mira Jane habang ito ay nakangiti. Mahal, walang anuman yon. Ang mahalaga ay ikaw ay ligtas na at malusog na muli. Mahal na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Araw-araw kong ipinagdasal ang kagalingan mo at ito na nga, natupad na yon. Natutuwang sagot ni Norman. Ngunit nagdaan lamang ang ilang buwan, may nadetect ulit na sakit sa babae. Naku Mira Jane, ano ba itong resultang ito? Tanong ni Norman nang mag-follow up check-up ang kanyang misis. Mas lalo kasing lumala ang kalagayan nito. Oh Norman, may colon cancer raw ako. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Nakakatakot. Sagot ni Mira Jane habang umiiyak. Sa kabila ng lahat, araw-araw na pinapalakas ni Norman ang loob ng misis. Samantala, Norman, mahal ko. Hindi ko alam kung paano natin ito pagkakasyahin. Wala na tayong pera dahil sa pagpapagamot ko. Sambit ni Mira Jane habang tinitignan ang natitira nilang pera. Mahal, huwag kang mag-alala. Magkakaroon tayo ng paraan para mas malampasan pa natin ulit ito. Sagot ni Norman habang hawak ang kamay ni Mira Jane. Paano mahal? Paano? Umiiyak na tanong ng babae, samantalang wala namang naisagot ang lalaki. Samantala dahil sa pagpapagamot ni Mira Jane, kinalaunan ay gumaling na rin siya. Mababa pa lang naman ang stage kaya naman hindi na ito nagtagal. Namatay na ang cancer cell dahil sa pagkikimotherapy niya. Gumawa kasi ng paraan ng lalaki at nangutang siya sa mga magulang nito na ngayon ay nalaman na may asawa na si Norman. Sa kabila ng pagtulong nito, hindi ng mga ito tanggap si Mira Jane ng mga magulang ni Norman. Lalo na't nalaman ng mga ito na dati siyang palapoy. Anak, hindi ka dapat nagpakasal sa isang tulad ni Mira Jane. Hindi siya ang nararapat para sa'yo. Sambit ng ina ni Norman. Ngunit mahal na mahal ko si Mira Jane. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Sagot ni Norman. Ano ba anak? Kailangan mong piliin ang pamilya mo. Hindi pwedeng magpatuloy ang relasyon niyo ni Mira Jane. Makinig ka naman sa aming mga magulang mo. Sambit naman ng ama niya. Nagkaroon ng malaking pagtatalo ang pamilya ni Norman kay Mira Jane. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagpatinag si Norman sa kanyang desisyon na mahalin si Mira Jane. Mahalaga ka sa akin, Mira Jane. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit ano pa ang sabihin ng mga magulang ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sambit ni Norman. Mahal na mahal din kita, Norman. Hindi ko rin kayang mawala ka sa akin. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglaban dapat natin ang pagmamahalan natin. Sagot ni Mira Jane. Sa kabila ng mga pagsubok at hadlang na kanilang pinagdaraanan, nanatili ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagumpay ang mga magulang ni Norman na paghiwalayin sila. Sa uli, tinanggap rin nila si Mira Jane at tinayaan ang kanilang pagmamahalan. Naging masaya ang buhay ni Mira Jane at Norman at sa wakas, natutunan din ng mga magulang ni Norman na tanggapin at respetuhin ang pagmamahalan ng kanilang anak at si Mira Jane. Mahal, bakit hindi pa rin tanggap ng mga magulang mo ang relasyon natin? Alam kong napipilitan lamang sila sa akin at ramdam ko yon. Tanong ni Mira Jane habang sila ay naglalakad sa tabing dagat. Mahal, huwag mo na lamang silang pansinin. Alam mo naman nakakakilala pa lamang nila sa'yo. Matatanggap ka rin nila. Saka hindi naman sila ang nagmamahalan. Tayong dalawa yon at wala silang magagawa. Sagot ni Norman habang hawak ang kamay ni Mira Jane. Nagtampo ng sobra si Mira Jane sa narinig niya. Hindi niya matanggap na kahit gaano pa sila kaseryoso ni Norman sa kanilang relasyon, hindi pa rin ito tanggap ng mga magulang nito. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at suporta na ibinibigay niya kay Norman, ay hindi pa rin pala sapat sa mga magulang nito. Norman, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa ito pagtsatsagaan. Hindi ko kayang maging dahilan ng pag-aaway niyo ng mga magulang mo. Sambit ni Mira Jane habang umiiyak. Mahal, huwag ka namang ganyan. Huwag mong sabihin yan. Huwag kang susuko sa pagmamahalan natin nang dahil lamang sa opinyon ng iba. Sambit ni Norman habang niyayakap si Mira Jane. Isang araw,
Nagdesisyon si Mira Jane na magpakalayo-layo muna sa kanilang lugar upang magkaroon ng panahon para makapag-isip-isip at magpahinga. Iniwan niya sandali si Norman at nagpasya siyang magbakasyon sa isang magandang beach resort sa Palawan. Sa kanyang pag-iisa, naisip ni Mira Jane ang lahat ng nangyari sa kanilang relasyon. Naisip niya kung hanggang kailan pa niya kayang maghintay at magtiis sa sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya kayang iwan si Norman sapagkat mahal na mahal kasi niya ito. Isang hapon habang siya ay naglalakad sa tabing dagat, biglang may lumapit sa kanya na isang matandang babae. Anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pagmamahal ay hindi dapat ipagpalit sa anumang bagay. Kung tunay ang pagmamahal nyo sa isa't isa, tiyak na malalampasan nyo ang lahat ng pagsubok. Sambit ng matandang babae na tila nababasa nito ang kanyang saloobin. Napaisip naman si Mira Jane sa sinabi nito. Naisip niya na kahit gaano pa kahirap ang kanilang pinagdaraanan, hindi niya dapat basta-basta itong isuko. Pagbalik niya sa kanilang lugar, agad siyang pumunta sa bahay ng mga magulang ni Norman. Handa siyang harapin ang mga ito at ipakita ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Tito, tita, alam ko na hindi pa po kayo handa na tanggapin ako sa buhay ni Norman. Pero hindi ko kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko po siya at handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan. Sana naman po ay naiintindihan niyo ako. Sambit ni Mira Jane. Sa simula, hindi kaagad natanggap ng mga magulang ni Norman ang sinabi ni Mira Jane. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi siya sumuko. Patuloy niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal at determinasyon na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa uli, ay unti-unti rin nagbukas ang puso ng mga magulang ni Norman sa pagtanggap kay Mira Jane. Naging bukal na ang pagtanggap nito sa kanya, hindi tulad nung nakaraan. Lumipas ang maraming panahon, nagkaroon na sila ng anak ni Norman na ang pangalan ay Junjun. Si Junjun ay isang mabait at masipag na bata at napakalambing pa. Isang araw, bigla na lamang nagkasakit si Junjun. Nagsimula ito sa simpleng ubo at sipon na hindi pinansin ng mag-asawa. Ngunit habang tumatagal ay lumalala ang kanyang kalagayan. Napansin ni Norman na tila hindi na makakain si Junjun at palaging inaantok. Agad silang nag-alala at dali-dali nilang dinala ito sa pinakamalapit na ospital. Anak, kamusta ka na? Anong nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Mira Jane habang hawak ang kamay ni Junjun. Masakit po ang tiyan ko at hindi ko po maramdaman ang aking katawan. Sagot naman ni Junjun habang umiiyak. Nang makarating na sila sa ospital, agad na inisikaso si Junjun ng mga doktor. Matapos ang ilang oras na pagsusuri, lumapit sa kanila ang doktor na may seryosong mukha. Norman, Mira Jane, may masamang balita ako sa inyo. Ang anak nyo ay mayroong malubhang sakit na kailangan ng agarang gamutan. Nagulat at nangimig ang mga kamay ni Norman at Mira Jane dahil sa kanilang narinig. Hindi nila inaasahan na ang kanilang anak ay mayroong malubhang sakit. Ano bang sakit ni Junjun, Doc? Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Norman. Meron siyang acute leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy at sa iba pang mga gamutan para labanan ito. Paliwanag ng doktor. Nanginginig ang mga kamay ni Mira Jane habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Hindi niya tanggap na ang kanyang anak ay mayroong malubhang sakit. Kayo na po ang bahala sa lahat, Doc. Gawin niyo po ang lahat para malunasan po ang sakit ng anak namin. Sambit ni Norman na puno ng determinasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang chemotherapy ni Junjun. Hindi madali para sa kanya ang mga proseso ng gamutan. Minsan ay sumusuka siya at madalas ay nawawalan ng gana sa pagkain. Ngunit hindi sumusuko ang mag-asawa sa pag-aalaga kay Junjun. Palaging nariyan sila para alagaan ang kanilang anak. Anak, kaya mo yan. Laban lang tayo para kumaling ka na. Sambit ni Mira Jane habang hawak-hawak ang kamay ni Junjun. Mahal na mahal ka namin, Jun. Hindi kami titigil sa pagdarasal at sa pag-aalaga sa iyo hanggang sa tuluyan ka ng gumaling. Dagdag ni Norma na puno ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, ay unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Junjun. Napansin ng doktor na unti-unti nang bumababa ang bilang ng kanyang cancer cells. Ito ay isang magandang balita
para sa mag-asawa na nagpapalakas sa kanilang loob. Norman, Mira Jane, maganda ang progress ng inyong anak. Mukhang gumagana ang chemotherapy sa kanya. Patuloy lang ang pagtitiwala at pananalangin para sa kanyang agarang pagaling. Sambit ng doktor na may ngiti sa kanyang mga labi. Napaluha ang mag-asawa sa tuwa at pati na rin pasasalamat sa magandang balita na kanilang natanggap. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan ay meron pa ring pag-asa para sa kanilang anak. Salamat po, Dok. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Napakagaling niyo pong doktor. Sambit ni Mira Jane na puno ng pagpapasalamat. Sa paglipas ng mga araw at buwan, ay tuluyan nang gumaling si Junjun mula sa kanyang karamdaman. Cancer-free na rin siya gaya ng ina na walang iba kung hindi si Mira Jane. Anak, salamat sa Diyos at gumaling ka na. Mahal na mahal ka namin at hindi kami titigil sa pag-aalaga sa iyo. Kahit nakalabas ka na ngayon sa ospital, sambit ni Norman habang naiyakap si Junjun ng maigpit. Sa bandang huli, ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan ay nagdala sa kanila ng mas matibay na pagsasama bilang isang pamilya. Isang araw habang naglilinis siya sa kanilang bahay, natagpuan ni Mira Jane ang isang lumang larawan ng isang magarbong pamilya. Hindi niya akalain na yung bigay na bag sa kanya ng matandang babae na umampun sa kanya ay may nakasuksok pala na litrato. Napansin niya ang kanyang sarili sa larawan kasama ang mga taong hindi niya kilala. Nalaman ni Mira Jane na galing pala siya sa mayamang pamilya na may-ari ng napakalaking negosyo sa lungsod. Nagulat si Mira Jane sa natuklasan niya at agad niyang sinimulan ang paghahanap sa kanyang mga magulang. Sa tulong ng kanyang kaibigang si Lucy, natagpuan niya ang kanyang mga magulang na matagal na rin niyang hindi nakikita. Matagal na rin pala siya nitong pinaghahanap. Nalaman niya na dati nilang kasambahay ang umampun sa kanya. Sa kagustuhan itong magkaroon ng anak dahil wala itong kakayahan, tinangay siya nito. Ngunit kahit ganoon man ang nangyari, pinapatawad na ito ni Mira Jane. Samantala, masaya at puno ng pananabik ang pagkikita nila at agad na tinanggap ng kanyang mga magulang si Mira Jane at ang kanyang asawa na si Norman. Ngunit sa kabila ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na labis na bumabahala kay Mira Jane. Ang kanyang anak na si Junjun ay nanunumbalik muli ang malubhang sakit. Pero sa tulong ng kanyang mga magulang, sinimulan nila ang paghahanap ng pinakamahusay na doktor upang gamutin ang kanyang anak. Anak, huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Sambit ni Mira Jane kay Junjun habang hawak-hawak ang kamay nito. Salamat po, Mama. Salamat po sa mga ginagawa niyo para sa akin. Sagot ni Junjun. Sa tulong ng mga magulang at kanilang pamilya, unti-unti nang gumaling si Junjun. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang katawan at mas bumabalik ang kanyang sigla. Namatay na ulit ang cancer cell sa katawan ng bata. Salamat sa inyong lahat, Ma at Pa. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Sambit ni Mira Jane sa kanyang mga magulang. Walang anuman yon, Mira Jane. Ikaw ang aming anak. Kahit gagawin namin ang lahat para sa iyo at sa aming apo. Sambit ng kanyang inang si Mercedes. At dahil sa natuklasan ni Mira Jane na siya ay nanggaling sa mayamang pamilya, ginawa siyang marketing manager ng kanyang mga magulang sa kumpanya nito. Samantala si Junjun naman ay pinag-aral ng mga ito sa elementary. Isang araw, nagdesisyon ng mga magulang ni Mira Jane na si Don Fernand at Doña Mercedes na ipadala ang kanilang apo sa isang prestiyosong paaralan doon sa labas ng bansa. Ito ay upang mapalawak ang kaalaman nito balang araw at mabigyan ng magandang oportunidad sa trabaho sa inaharap. Apo, Junjun, napagpasya namin na ipadala ka sa Amerika para mag-aral. Sambit ni Don Fernand habang kumakain sila ng hapunan. Wow, talaga po ba, Pa? Salamat po sa pagkakataon na ito. Sambit ni Mira Jane. Oo, anak. Gusto namin na magkaroon siya ng magandang kinabukasan at ng mas marami pang oportunidad sa kanyang karera balang araw. Dagdag pa ni Doña Mercedes. Sa paglipas ng mga araw, nag-umpisa na ang paghahanda para sa pag-alis ni Junjun. Inetid siya ng kanyang ama't ina sa airport at ayon sa dalawang matanda, titira si Junjun sa mansyon nila sa San Francisco. Wala raw silang dapat na ikabahala sapagkat ang mga yaya na ang mag-aasikaso sa bata.
Yun nga ang nangyari. Nag-aaral ito ng mga pangunahing salita ng Ingles at nag-aral ng mga kultura ng Amerika. Sa kabila ng matinding paninibago, handa si Junjun na harapin ang mga hamon na magaganap sa kanyang bagong buhay. Sa kanyang pag-aaral sa Amerika, natuklasan ng mga magulang niya ang taglay niyang katalinuhan. Siya ay isa sa mga nangunguna sa kanilang klase at maraming mga guro ang humahanga sa kanyang galing sa math at science. Junjun anak, natutuwa ako dahil napakatalino mo. Napakaswerte namin na ikaw ang aming naging anak. Nabalitaan namin sa mga yaya mo dyan ang husay mo. Sambit ni Mira Jane habang magkausap sila sa video call. Salamat po ma. Gusto ko lang po maging proud kayo sa akin. Sagot naman ni Junjun habang ito ay nakangiti. Napangiti rin naman si Mira Jane habang nagsabi ng, Siyempre naman anak, proud na proud kami sa'yo ng papa mo. Kaya nga ipinagkakalat namin sa lahat kung gaano ka katalino eh. Anak, lagi kang mag-ingat dyan ha. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang mga yaya mo ha. Siyempre naman po ma, lagi po ako mag-iingat dito. Saka hindi naman po ako makulit eh. Kayo rin po ni Papa ha, lagi kayong mag-iingat dyan. Napangiti na lamang si Mira Jane. Marami pa silang napag-usapan sa video call bago nagpaalam sa isa't isa. Sa paglipas ng maraming taon, nakamit ni Junjun ang kanyang pangarap. Siya ngayon ay naging isang magaling na inhinyero sa isang kilalang kumpanya sa Amerika. Sa huli, ang pagpapaaral ng mga mayamang magulang ni Mary Jane sa kanyang anak ay nagbunga ng magandang resulta. Bumibisi-bisita naman sina Norman at Mira Jane sa States kapag may oras sila. Kaya naman nakikita nila ang kalagayan ng kanilang anak. Gaya nga ng araw na yon, nasa States silang mag-asawa at kabanding ang kanilang anak. Nasa restaurant sila at kumakain roon. Kamusta na anak? Yung trabaho mo rito, kamusta? Tanong ni Norman. Ayos naman po pa. Hindi naman gaanong nakaka-stress. Kayo po, kamusta na po ang bakery nyo? Ayos naman anak. Nakakaraos naman anak. At teka, may girlfriend ka na ba? Tanong ulit ni Norman. Bigla namang sumabat si Mira Jane. Ikaw talaga mahal. Kung ano-anong tinatanong mo sa anak natin. Tumatawang pahayag ng babae. Siyempre binata na siya eh. Bigla namang tumugon si Junjun. Wala pa po pa, ma. Ngayon kasi mas prioridad ko po ang pagtatrabaho kaysa po sa mga bagay na yan. Nakangiting tugon ni Junjun. Marami pa silang pinag-usapan ng sandaling iyon sa restaurant. Isang araw, habang si Junjun ay naglalakad sa park para mag-aliw-aliw, nakita niya ang isang magandang babae na naglalakad rin mag-isa. Alam niyang isa itong Filipina. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapatingin sa babae. Wow! Ang ganda naman ng babae na yon, bulong ni Junjun sa kanyang sarili. Nang biglang tumingin ang babae sa kanyang direksyon, hindi na nakapagpigil pa si Junjun ng umiti rito. Napansin naman niya ang pagkagulat sa mukha ng babae, ngunit agad itong napalitan ng isang ngiti. Hi, ako nga pala si Junjun. Pagpapakilala ni Junjun sa babae. Hello, ako naman si Cindy. Sagot naman ng babae. Mula sa simpleng pag-uusap, ay naging magkaibigan kaagad sina Junjun at Cindy. Madalas silang magkasama sa park, nagkakwentuhan at nagtatawanan sa tuwing magkasama sila. Tila may kakaibang ligaya na bumabalot sa kanilang dalawa. Isang araw habang sila ay naglalakad sa park na nagsisilbi nilang tambayan tuwing day off, biglang umulan ng napakalakas. Agad na naghanap ng masisilungan si Junjun at Cindy. Sa ilalim ng isang puno, sumilong sila mula sa ulan. Ang lakas ng ulan. Hindi ko akalain na magiging ganito kabiglaan. Sambit ni Cindy. Oo nga eh. Teka, wag na lang tayo dito sa puno. Masyadong malakas ang ulan eh. Doon na lamang tayo sa kotse ko. Sambit ni Junjun. Sa loob ng kotse, nagsimulang mag-usap ng masinsinan sina Junjun at Cindy. Napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, mga hilig at mga pinagdaraanan sa buhay. Sa tuwing magkikwento si Junjun, ay napapangiti si Cindy. Samantalang sa tuwing nagkukwento naman ng dalaga, parang gumagaan ang pakiramdam ng binata. Alam mo Cindy, tuwing kasama kita, parang may kakaibang saya ang nararamdaman ko. Gumagaan talaga ang pakiramdam ko. Sambit ni Junjun. Oo, ganun din ako Junjun. Nawawala ang stress ko kapag kasama ka. Tugon naman ni Cindy. Samantala sa loob ng kotse, habang nagmamaneho si Junjun, tila may kakaibang damdamin na bumabalot sa kanilang dalawa.
Hindi nila alam kung ano ito, ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, mas pinili nilang mag-enjoy sa bawat sandali na sila ay magkasama. Mula noon ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa mall, biglang huminto si Junjun sa harapan ni Cindy. Cindy, alam mo ba, simula nang nakilala kita, lumigaya na ang buhay ko. Matagal ko nang tinatago ang damdamin ko na ito para sa'yo, pero ayaw ko naman na habang buhay lang tayong maging magkaibigan. Dahil ang gusto ko ay higit pa roon. Kung mamarapatin mo lang sana, gusto kong manligaw sa'yo. Bigla namang gumuhit ang pagtataka sa anyo ng dalaga. Teka, bakit? Bakit mo ako gustong ligawan? Pero deep inside, kunwari lamang iyon. Dahil ang totoo ay pumapalakpak na talaga ang tenga niya sa narinig. Hindi niya inaakala na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Junjun. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pagbabawalan na manligaw. Pero hindi ko masasagot kung kailan kita masasagot ha. Yan ang malinaw. Paalala ni Cindy. Sinubukan niya lamang ang katatagan ng binata. Oo naman, handa akong maghintay para sa'yo kahit gaano pa katagal. Basta't sa'yo lamang rin ako mapupunta sa bandang huli. Tugon ng binata. Yun nga ang nangyari. Matagal ring niligawan ni Junjun si Cindy. Mula pa noong pinapayagan ng binata, hindi nawala ng pagkakataon si Junjun na ipakita ang kanyang pagmamahal kay Cindy. Sa tuwing may okasyon, laging handa si Junjun na magbigay ng bulaklak kay Cindy at magpakita ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga munting regalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagtitiyaga ni Junjun, tila ba hindi pa rin napapansin ni Cindy ang kanyang mga effort. Sa tuwing sasabihin ni Junjun ang kanyang nararamdaman, palaging sinasabi ni Cindy na mas gusto niya na muna na maging magkaibigan sila at mag-focus sa kanilang mga trabaho. Ngunit sa kabila ng tila mga pagtangging ginagawa ni Cindy, hindi sumuko si Junjun. Patuloy pa rin siyang nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga kay Cindy. Hanggang sa dumating ang araw na may nangyaring hindi inaasahan. Isang araw habang nagmamaneho si Junjun patungo sa kanilang pupuntahan, biglang umulan ng napakalakas. Napilitan silang magpark muna sa isang tabi. Ano ba yan? Parang may bagyo ata. Buksan mo na nga lang yung radio nang malaman natin. Sambit ni Cindy. Okay lang yan, Cindy. Mas maganda nga ito para mas makapag-usap tayo ng maayos. Sagot naman ni Junjun habang nakangiti. Sa loob ng kotse, nagsimulang mag-usap sina Junjun at Cindy ng masinsinan. Alam mo Cindy, matagal na kitang nililigawan pero parang wala ka atang balak na sagutin ako Pero hindi ako titigil sa panliligaw ko sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako susuko. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, masusulit lahat ng pagod kapag nakamit mo na ang tagumpay na yon. Napaisip si Cindy sa sinabi ng lalaki. Nakikita niya naman ang pagtitiyaga nito sa loob ng mahabang panahon. Kaya't nagpasya na rin siya sa araw na yon. Junjun, alam mo ba kung bakit hindi kita kaagad sinasagot? Kasi hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa'yo na mahal din kita. Sambit ng dalaga habang nakangiti. Napangiti si Junjun sa narinig niya. Hindi niya inakala na may nararamdaman rin pala para sa kanya si Cindy. Pero napagtanto na lamang niya na magaling magtago ng nararamdaman ng dalaga. Ang buong akala nga niya ay kaibigan lamang ang turing nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Cindy, at handa akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Sambit ng binata. Mula noon ay naging sila na nga. Anak, meron ka na bang girlfriend dyan? Tanong ni Mira Jane nang mag-video call ulit sila. Napangiti na lamang si Junjun at sumagot ito. Hulaan niyo po ma. Biglang natawa si Mira Jane sa inihiyag ng kanyang anak. Bakit kailangan ko pang hulaan? Ginawa mo naman akong manghulaan yan Dalhin mo ma. Sige ka, hindi ko po sasabihin. Anak, meron ka bang inilihim sa amin? Pero sige, hulaan ko. Natawa naman si Junjun sa narinig. Meron na po ma. Ang pangalan niya ay Cindy. Nagulat na lamang si Mira Jane sa sinabi ni Junjun. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng nobya ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, ay masaya siya para kay Junjun. Anak, kailan mo kami papakilala kay Cindy? Tanong ni Mira Jane. Kapag bumisita na po kayo ni Papa dito sa States, ma. Mag-dinner tayo dito sa bahay
Sagot naman ni Junjun. Sa araw ng pagkikita ng pamilya ni Junjun at ni Cindy, masaya silang lahat. Napakabait at napakamaganda ni Cindy, kaya't agad siyang nagustuhan ng mag-asawa. Ngunit sa paglipas ng mga panahon, unti-unti nilang napapansin na parang merong hindi maganda sa relasyon nila. Madalas silang mag-away at hindi magkasundo sa maraming bagay. Napapansin nila yon kapag pupunta sila ng Amerika. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad si Mira Jane sa isang market, hindi na kasi siya nag-utos pa sa mga kasambahay sa pamamalengke. Nakita niya si Cindy na may kasamang ibang lalaki. Hindi siya nagpahalata at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad. Mukhang hindi rin siya napansin ng dalaga. Ngunit sa kanyang pag-uwi, hindi niya napigilang tanungin si Junjun. Anak, meron bang problema sa inyo ni Cindy? Tanong ni Mira Jane. Napaluha na lamang si Junjun at sinabi ang lahat ng nangyari sa kanilang relasyon. Nalaman ni Mira Jane na meron ng ibang lalaki si Cindy at hindi na siya masaya sa kanilang relasyon. Nagulat at nalungkot si Mira Jane sa narinig niya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari sa relasyon ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat, dinamayan niya si Junjun na tinulungan siya na makabangon mula sa pagkakalugmok. Sa huli, nagdesisyon si Junjun na tapusin ang kanilang relasyon ni Cindy. Masakit man para sa kanya, alam niyang ito ang tama at makakabuti sa kanilang dalawa. Sa tulong at suporta ng kanyang mga magulang, unti-unti nang nakabangon si Junjun mula sa pagsubok na iyon. Natutunan niyang maging matatag. Sa paglipas ng mga panahon, natagpuan ni Junjun ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Nelly, isang dalagang Amerikana na may mabuting puso at tapat sa kanya. Sa wakas, natagpuan na niya ang tunay na kaligayahan at pagmamahal na talaga namang matagal na niyang hinahanap. How's work going? Bati ni Nelly kay Junjun habang sila ay naglalakad sa tabing dagat. Sa beach kasi sila nag-date. I'm fine, Nelly. How's work for you? Are you stressed? Tugon at tanong naman ni Junjun. I'm happy. Honestly, I become more motivated to work when we became a couple. Sampit ni Nelly habang tinitingnan ng dagat. You are so sweet. Honestly, that's how I feel too. That's why I'm grateful to God for bringing my future love. No one else but you. I hope you won't leave me, Nelly. Natawa na lamang ang dalaga habang nagsasabi ng, Don't say that. Of course, I will not leave you. I love you. You know that. You're my dream to be with for a lifetime. So don't think about that. Just think that there's Nelly who loves you every day. Naantig ang damdamin ni Junjun sa narinig. Sa totoo lang, mas nakikita niya na seryoso ito kaysa sa nauna niyang karelasyon. Dahil dito, ay napayakap na lamang siya kay Nelly. Kinabukasan ay nagtungo ulit sina Junjun at Nelly sa isang magandang isla. Sa beach uli iyon, naglakad sila sa puting buhangin at nagtampisaw sa malamig na tubig ng dagat. Habang sila ay naglalakad, ay nagkikwentuhan sila. Junjun, you're a perfect boyfriend for me. Thank you for being a kind and loving to me. Sambit ni Nelly. You're welcome, Nelly. I am happy that's how you think. I also appreciate that you understand me. Because sometimes, I get busy with work. Sagot ni Junjun habang nakangiti. Samantala, hindi nagtagal ay nagtungo na nga sa Amerika ang mag-asawang Mira Jane at Norman. Dumiretso sila sa mansyon. Masaya silang nagpatimpla ng kape sa mga katulong habang nag-uusap patungkol sa kanilang anak na si Junjun. Alam mo ba, mahal? Parang kakaiba na ata si Junjun ngayon ah. Kakaiba na ang saya niya eh. Sambit ni Norman. Siguro ay may bago na siyang girlfriend, no? At nakamove on na siya sa una. Dagdag pa ni Norman. Habang sila'y nag-uusap, biglang nagtungo si Junjun sa kusina. Anak, meron ka bang ibabalita sa amin? Tanong ni Mira Jane sa kanyang anak. Gumuhit naman ang pagtataka sa anyo ng binata. Bakit ma? Hindi niyo pa ba nababanggit kay Papa? Teka, may dapat ba akong malaman? Mahal, meron pa kasi akong hindi nababanggit sa'yo. Gusto ko kasi galing mismo kay Junjun. Pero dahil nandito ka na rin naman, gusto kong sabihin na may bago ng nobya ang anak natin. Ang pangalan nito ay Nelly at isa itong Amerikana. Ayos yan. Gusto kong makilala si Nelly. Ang naging tugon na lamang ni Norman. Pa, bukas po siya bibisita dito dahil busy pa po siya sa trabaho niya ngayon.
Nakangiting pahayag ni Junjun. Walang problema, maghihintay kami ng mama mo. Kinabukasan ay dumating si Nelly sa kanilang tahanan. Nakita ng mag-asawa ang isang magandang babae na may malaanghel na mukha at sobrang kagandahan. Good morning, Tito and Tita. I'm Nelly. Bati nito sa mag-asawang Mira Jane at Norman. Good morning. Ako nga pala si Mira Jane at ito si Norman, ang asawa ko. Aba, marunong ka na rin palang magtagalog ha? Nakangiting sagot ni Mira Jane. Napangiti naman ng matamis Nelly habang nagsasabi ng, tinuruan po kasi ako ni Junjun, kaya ngayon ay medyo natuto na. Napakagaling mo naman, Ineng. Mahirap mag-aral ng ibang wika ah. Pero ikaw ay nakakaya mo. Keep it up. Humahangang pahayag naman ni Norman. Sa pagkakakilala ng mag-asawa kay Nelly, agad silang napamahal dito. Magaan ang loob nila sa dalaga. Mabait at mapagmahal si Nelly sa kanilang pamilya, kaya't hindi sila nagdalawang isip na tanggapin siya bilang bahagi nila. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan ni Junjun at Nelly. Hindi na mabilang ang mga oras ng kanilang pagsasama dahil nag-leave ang babae sa trabaho. Ma, Pa, alam niyo ba, sobrang saya ko ngayon. Salamat po sa pagtanggap niyo kay Nelly. Sambit ni Junjun sa mga magulang. Anak, mahalaga ka sa amin at kung saan ka masaya ay suportado ka namin. Mahalaga sa amin ang kaligayahan mo. Nakangiting sagot naman ni Mira Jane hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon silang magpakasal. Sa isang malaking simbahan, nagpakasal sina Junjun at Nelly sa harap ng Diyos at ng kanilang pamilya at ng mga kaibigan. Isang masayang pagdiriwang ang nangyari. Ma, Pa, alam niyo ba sobrang saya ko ngayon. Salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon at pagsuporta niyo sa aming mag-asawa at sa aming kasal. Sambit pa ni Junjun. Siyempre naman anak, palagi kaming suportado sa inyo at alam namin na magiging masaya kayo ni Nelly. Mahalaga rin sa amin ang kaligayahan mo. Kaya ikaw anak, damihan mo ang mga magiging anak mo ha. Para naman ang mga magiging apo namin ay mestizo at mestisa, mga gwapo at mga ganda. Saad ni Norman na may halong pagbibiro. Natawa na lamang sina Nelly at Junjun. Kayo talaga pa? Nakangiting pahayag ni Junjun. Sa simula ay hindi naman talaga mahalaga kay Junjun ang estado sa buhay ng kanyang asawa. Basta't mahal niya si Nelly at masaya sila sa kanilang pagsasama. Sapat na sa kanya ang ganitong kalagayan. Ngunit isang araw, habang naglalakad sila sa mall para mag-shopping, ay biglang nagtanong si Nelly kay Junjun. Junjun, alam mo na ba kung ano ang katayuan ng pamilya ko dito sa Amerika? Napaisip si Junjun. Hindi niya talaga alam ang detalye patungkol sa pamilya ni Nelly. Hindi ko alam mahal eh. Pero hindi naman importante sa akin ang estado ng pamilya mo. Ang mahalaga sa akin ay ang makasama ka habang buhay. Ngumiti naman si Nelly at hinawakan ang kamay ni Junjun. Salamat Junjun, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ang pamilya ko ay ang isa sa pinakamayaman dito sa Amerika. Kami ang may-ari ng ilang malalaking kumpanya at negosyo dito sa bansa. Sobrang nagulat si Junjun sa narinig. Hindi niya inaakalang mayaman pala ang asawa niya. Mahal, hindi mo kailangang magtago ng ganitong bagay sa akin. Mahal kita kahit ano pa ang estado ng pamilya mo. Kung ikaw man ang pinakamahirap o pinakamayaman, wala na yun sa akin. Ang importante sa akin at ang mahalaga ay ang masaya tayo sa pagsasama natin. Kahit simple lang ang buhay natin at kahit walang yaman, masaya pa rin ako. Dahil para sa akin, ang totoong kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting asawa na gaya mo. Sambit ni Junjun habang inaaplos ang namumula-mulang pisngi ni Nelly. Napaluha na lamang si Nelly sa sobrang kaligayahan. Sobrang naantig siya sa sinabi nito. Kaya naman napayakap na lamang siya sa binata sabay bulong ng, maraming salamat mahal. Samantala nang mabuntis si Nelly, may natanong siya kay Junjun. Junjun mahal, ang laki na ng tiyan ko. Sigurado ka bang handa ka na sa pagiging ama? Oo naman, excited na ako na makita ang mukha ng magiging anak natin. Pero tiyak na mas excited pa rin si Mama at Papa. Inaabangan kasi nila kung sino ang mas kamukha ng ating anak, kung ikaw raw ba o ako. Natawa naman si Nelly sa narinig. Sana nga maging ligtas ang panganak ko. Gusto ko kasing makarga ang anak natin. Oras na lumabas na siya. Bigla namang hinawakan ni Junjun ang pisngi ng asawa habang nagsasabi ng, syempre naman, makakapanganak ka ng ligtas. Hindi ka naman mataba eh. Ang sexy mo kaya.
Natawa naman ang babae habang nagsabi ng, Bolero? sa paglipas ng ilang buwan, dumating na nga ang araw ng panganganak ni Nelly. Sa tulong ng mga doktor at mga nurse, nanganak si Nelly ng isang malusog na baby girl. Congratulations, Mr. and Mrs. Roman. Isang magandang baby girl po ang inyong anak. Wika ng isang nurse na isinali na lamang sa wikang Tagalog. Thank you so much. Ano kayang magiging pangalan ng baby natin? Tanong na Nelly sa kanyang mister. Ano kaya kung Kristal? Kristal na lamang ang ipangalan natin sa kanya. Para kasi siyang bato na kumikinang sa labis na kaputian. Tiyak na magiging matalino at maganda siyang bata balang araw kagaya mo. Tugon ng lalaki. Oh, maganda nga ang pangalan. Kristal Roman. Ang gandang pakinggan. Sambit ni Nelly habang nakangiti. Siyempre naman, paanong hindi gaganda eh. Apelido ko yan. Matapos ang ilang araw na na-confine sa ospital, dumating na ang araw ng pag-uwi ng mag-asawa sa kanilang tahanan. Junjun, salamat sa pagiging mabuting asawa at ama sa amin ni Kristal ha. Walang anuman yun, mahal. Saka bakit mo binabanggit agad yan? Samantalang hindi ko pa naman nagagampanan ang pagiging ama sa anak natin. Kakalabas pa lamang niya eh. Napangiti na lamang si Nelly habang nagsabi ng, Siyempre, dinala ko siya ng 9 na buwan sa aking tiyan at ikaw rin ang nag-asikaso sa akin. Kaya para mo na rin nagampanan ang pagiging ama mo kahit na dinadala ko pa lamang siya noon. Samantala sa kanilang malaking tahanan, nagsama na nga sila bilang isang masayang pamilya. Junjun, salamat sa pagbabanding mo sa amin ni Kristal ha. Hindi ko akalain na magiging ganito kasi ang buhay natin ngayon araw-araw. Dahil araw-araw na tayo nakikita, dahil sa isang bubong na tayo, at kung may oras ka, ay sabay pa tayong nag-aalaga sa anak natin. Siyempre naman, masaya ako sa ginagawa kong yon. Mag-ina ko kayo eh, kaya given na yon. Saka pasensya na nga pala kung minsan ko lang nagagawa na tulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin. Kasi busy ako sa trabaho eh. Bumabawi lang talaga ako sa oras ng pahinga ko sa trabaho. Payag ni Junjun. Napangiti na lamang si Nelly habang nagsabi ng, Nako, ano ka ba? Wala yun. Nariyan naman ang mga yaya natin eh. Biglang natawa si Junjun. O bakit ka naman natawa? Usisa ni Nelly. Natutuwa lang talaga ako, mahal. Patatas ka na sa pagtatagalog eh. Kung boses lang ang pakikinggan, para ka na talagang isang Pilipina. Tatawa naman si Nelly habang nagsabi ng, Ano ka ba? Pilipina naman na talaga ang puso ko. Samantala, lumipas ang ilang taon. Naging 8 taong gulang na si Kristal. Naging mas busy na rin sa trabaho si Junjun. Isang araw, habang day off ng mga yaya sa mansyon, biglang nanloob ang mga masasamang tao. Nakapasok na ang mga ito sa loob. Walang sino man sa loob ng bahay maliban na lamang sa asawa ni Junjun, na walang iba kung hindi si Nelly, at ang kanilang anak na si Kristal. Anak, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanila. Sambit ni Nelly kay Kristal, habang pinipilit niyang itago ang takot sa kanyang mga mata. Ma, huwag mo po silang labanan. Natatakot po ako para sa inyo. Baka may mangyari po sa inyo. Sagot ni Kristal. Hindi nagtagal ay pumasok na ang ilan sa mga magnanakaw. Agad namang hinanap nila si Junjun. Subalit wala ito sa bahay. Sa halip, natagpuan nila si Nelly at Kristal na nagtatago sa isang sulok ng sala. Ano bang gusto nyo? Huwag niyong saktan ang anak ko. Kahit ako na lang. Pakiusap ni Nelly sa magnanakaw. Kung wala ang asawa mo, kukunin na lang namin ang mga mahalagang bagay dito sa bahay. Sambit ng isang magnanakaw sa wikang Ingles habang hinahalughog ang drawer. Hindi nagtagal ay napansin niyang lumalapit si Kristal sa mga masasamang loob. Kristal, bumalik ka rito. Delikado riyan. Sigaw ni Nelly. Ngunit hindi ito pinansin ni Kristal. Gusto niya kasing pakiusapan ang mga magnanakaw. Pero nakita ni Nelly ang isang magnanakaw na may hawak na baril at patungo sa direksyon ng anak. Agad siyang sumigaw at lumapit sa anak. Kristal! Sigaw ni Nelly habang nakikita ang kanyang anak na nilalapitan ng masasamang loob. Nang makita ni Kristal ang kanyang ina na duguan na say, hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Umiiyak siya ng umiiyak. Iniligtas siya ng ina sa kapamakan. Hindi nagtagal, sa wakas dumating na si Junjun kasama ang mga pulis. Agad na nahuli ang mga magnanakaw at dinala sa presinto. Napasuko kaagad nila ito sa mabilis na paraan dahil mas maraming armas ang otoridad. Ang sugatang si Nelly naman
ay diniretso sa ospital sakay ng ambulansya. Mahal gumising ka. Huwag kang mawawala. Kailangan ka pa ni Kristal. Pasensya ka na mahal kung wala ako sa tabi mo nang mangyari ang insidente. Mas mabuti pa nga ako na lamang sanang nasaksak. Huwag lang ikaw. Patawad mahal. Payag ni Junjun habang niyayakap ang walang malay na misis. Samantala sa emergency room, nang umpisa na ang operasyon kay Nelly, bigla na lamang siyang nagising. Napansin naman kaagad siya ng doktor. Nasaan po ako? Mabutit nagising ka na. Ibig sabihin na iligtas ka na. Huwag kang mag-alala. Nasa ER ka ngayon. Kailangan ka lang salinan ng dugo at tahiin ang malalim na sugat mo. Sambit ng doktor sa wikang Ingles. Dok, kamusta na yung anak ko? At yung magnanakaw? Dumating na ba si Junjun, ang asawa ko? Sa labis na pag-aalala ni Nelly, natanong pa niya ang ganong bagay sa doktor. Hindi ko alam yung eksaktong pinagdaraanan mo, Iha. Pero base sa mga narinig ko, ligtas naman ang anak mo at pati na rin ang asawa mo. Naroon sila sa kwarto, sa waiting area, kaya wala ka nang dapat na ikabahala. Napangiti naman si Nelly kahit may malalim pa siyang sugat habang bumubulong ng, Ibig sabihin, dumating nga si Junjun at nahuli na ang mga kriminal. Salamat sa Diyos at ligtas na ang anak ko. Alam ko sa oras na ito ay sobra kayong nag-aalala sa akin, pero ayos na ako mag-ama ko. Kailangan nilang tahiin ang sugat ko. Samantala matapos ang mahabang operasyon, naging maayos na ang kalagayan ni Nelly. Nailabas na rin siya sa ER at inilipat na sa silid para doon i-confine. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Junjun. Mahal, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Junjun kay Nelly. Oo, Junjun. Salamat at nakita mo kaagad ang mensahe ko. Kung hindi mo kaagad nakita, baka kung napano na ang anak natin. Sagot ni Nelly. Oo nga mabuti hindi naka-silent ang cellphone ko. Kaya noong nag-text ka, ay nabasa ko kaagad. Mga hayop pala talaga ang mga magnanakaw na yon. Gusto pa nila akong ipamani ransom sa mayayaman kong lolo't lola. Mabuti na lamang ay hindi nila alam na nanggaling ka rin sa mayamang pamilya. Kung hindi ay baka dinukot ka rin nila mahal. Nako mahal, huwag mo nang intindihin pa, nakaka-stress lang. Ligtas na ako at makukulong na sila habang buhay sa bilangguan. Papakausapan ko si na mama at papa na patawan ng mga yon ng mabibigat na kaso para naman mabulok sila sa bilangguan. Bigla namang lumapit ang umiiyak na si Kristal kay Nelly at maigpit siya nitong niyakap. Mama, pasensya na po nang dahil sa akin napahamak po kayo. Gusto ko lang naman po silang pakiusapan Patawarin niyo po ako. Bigla namang natawa si Nelly. Nako, huwag mo nang isipin yun anak. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay ligtas ka anak. Yun lang ang gusto kong mangyari. Tugon naman ni Nelly at kumanti siya ng yakap sa kanyang anak. Sumali na rin sa yakapan si Junjun. Mahal na mahal ko kayo. Nangangako ako mula ngayon na hindi ko na kayo pababayaan pa. Hindi ko na hayaang mangyari pa ito. Sambit ni Junjun. Kinontra naman siya ni Nelly. Anong pinagsasabi mo? Kahit kailan naman hindi mo kami pinabayaan Kaya wag kang magsalita ng ganyan. Sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti nang gumaling si Nelly. Dumating ang araw na pinayagan na siyang umuwi mula sa ospital. Mahal, salamat sa pag-aalaga at sa pagbabantay mo sa akin May pagkakataon na naglilib ka pa sa trabaho Mahal, wala kang dapat na pasalamatan. Hindi lang naman ako yung nagbabantay sa'yo, kung hindi ang anak natin. Si mama at papa, lola at lola, na lumuwas dito sa Amerika, at pati na rin ang mga magulang mo. Tinawagan ko sila para iparating ang kalagayan mo. Mahal kasi kita at gagawin ko ang lahat para lamang sa'yo, para sa kapakanan mo. Sagot ni Junjun. Sa kabutihang loob, naging mas matatag ang relasyon ni Nelly at Junjun. Hindi man madali ang pinagdaanan nila, ngunit sa tulong ng pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa, nalagpasan nila ang lahat ng pagsubok. At sa uli, nagpapasalamat sila sa Diyos sa mga mabubuting nangyari sa kanilang buhay. Mula rin noon, nag-hire na ang lolo't lola ni Junjun ng mga gwardya sa mansyon, nang sa gayon ay hindi na maulit pa ang insidente na iyon sa oras ng day off ng mga katulong. Talagang bantay sarado ang bahay at wala nang makakapasok pa ng mga magnanakaw. Tiyak na mamumuhay na ng payapa ang pamilya ni Junjun. Samantala, matatagpuan ang mag-asawang Norman at Mira Jane na nag-uusap sa isang kwarto.
Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa isang tao, mahal, no? Ganyan na rin tayo, di ba, noong nag-uumpisa pa lamang tayo sa pagpapamilya? Maraming tutol sa relasyon natin dahil malayo ang agwat ng edad natin. Pareho pa tayong nagkasakit. Sa awa at milagro ng Diyos ay pareho tayong gumaling. At hindi ko rin akalain na galing ka pala sa mayamang pamilya, mahal. Tama nga ang kasabihan na ibang klaseng kumilos ang Diyos. Magbibigay siya ng pagsubok. Nakakalain nating hindi malalagpasan pero makakaya rin pala natin sa bandang huli. Salamat sa Diyos dahil napakabuti niya sa atin, sa ating anak at apo. Sambit ni Norman. Oo nga, mahal eh. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos at binigyan nga tayo ng matinding pagsubok pero sa bandang huli nakakaya at nalalagpasan natin. Yung anak nga natin, di ba? Nabigo siya sa pag-ibig noon. Iniwan siya ng babae at labis yung dinamdam. Kahit kasi hindi niya sabihin sa atin, ay ramdam kong sobra siyang nasaktan. Ngayon nga yung babae na yun si Cindy, ay pinakikiusapan tayo at kagustuhan niyang mapalapit ulit kay Junjun. At maging boyfriend ulit ito. Pero nang sabihin ko na meron na siyang asawa at anak, kitang-kita sa itsura niya ang matinding lungkot. Mukhang nagsisisi nang iniwan niya si Junjun. Sa ngayon, mahal, habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, dapat pa rin nating gampanan ang pagiging magulang natin kay Junjun para mas maging maputi pa siyang ama sa apo nating si Crystal. Yun ang obligasyon nating mga magulang, ang panatilihing ilagay sa tamang landas ang anak natin hanggang sa apo natin. Napangiti naman si Norman habang nagsabi ng, "Tama ka sa sinabi mo, Mira Jane. Yun nga ang bagay na dapat nating gawin." Samantala sa kabilang kwarto naman, ay nagsumpaan ang mag-asawang Junjun at Nelly. "Mahal, dapat linggo-linggo na tayo magsisimba para magpasalamat sa Diyos. Biruin mo naman, iniligtas niya tayo mula sa alanganing sitwasyon. At syempre, para mapasalamatan na rin siya dahil palagi niya tayong binibigyan ng biyaya." Oo, mahal. Sabi mo yan ha. Tutuparin ko talaga yan. Masaya ako sa nangyari sa pamilya natin, mahal. Masaya ako na ligtas tayo at malayo sa kapahamakan dahil kay God. Tugon ni Nelly habang magkayakap silang mag-asawa na parehong nakangiti. Samantala, naging mas masagana pa ang buhay ng mag-anak na Junjun, Nelly at Crystal dahil sa matinding pananalig nila sa Diyos. Naging malayo na sila sa kapahamakan. Lumalaking matalinong bata naman si Crystal at nakikita nilang mag-asawa na malayo ang mararating ng kanilang anak.